Hello everyone! Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho ulit tayo ngayon, pero very special ang ating episode dahil nasa ibang lugar tayo. Wala tayo sa Laxent Hotel at makakasama ko ang isang kaibigan at maganda ang aming pag-uusapan. Pakikinggan ko ang kanyang bagong song na ni-revive niya for this year. At makikinig tayo lahat at pag-uusapan natin ito. At pag-uusapan natin ang pagiging recording artist niya at ang kanyang buhay na may koneksyon sa kanyang pag-awit at sa kanyang kinalalagyan ngayon sa industriya ng pelikula. Mga kaibigan, sama-sama nating i-welcome ang aking bagong kaibigan, Mr. Jojo Mendres. Hello. Hello, Direk. Yeah, nagkita na naman Yes. tayo. Salamat Oo. Hindi mo ko binibigo pag gusto kitang makausap. Uh-huh. Kasi may bago po siyang kanta si Jojo, yung Yakap. Yes. Gusto kong pakinggan natin, sama-sama nating pakinggan. At bibigyan ko lang muna kayo ng background na yung Yakap ay kinanta ni Junior na isang Spanish actor, singer, noong 1980 sa pelikula nila ni Vilma Santos na Good Morning Sunshine. At nag-hit ang kanta dahil napakaganda na kinanta ng isang Espanyol ang Tagalog song. Pero ngayong napakinggan ko ang Yakap at pakikinggan ko uli ngayon na version ng one and only Revival King Jojo Mendres, Yakap, pakinggan natin dahil napakaganda. Gusto kong ma-share nyo rin ang inyong feeling habang pinakikinggan ang napakagandang kanta. Ito po ang Yakap. Intro pa lang, Jo. Ito. Ganda. Intro pa lang ang ganda. Ako ay nabalik May kilabot ka agad. sa init ng iyong yakap. Parang ibong sabik sa isang bukat. Nadanas kong lungkot Memorize ko yung kanta, alam mo. nang kita'y aking iwan na di pa dinanas ng sinuman. Sakit, no? Puso. Sinalala mo. Puso. Ako ay nabalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli Jo, ang ganda. panglilisan dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko ba't
yakapin. Wow. Ganda, John. Thank you. Ganda. Congrats. Thank you, Ganda, ganda, Thank ganda. you. Thank you. Alam mo, itong kantang to, talagang parte to ng buhay ko kasi ito yung unang pasok ko sa showbiz. 1980, Oo. ganyan, sikat yung kanta. Baka ikaw hindi mo to alam. Nagsama sila ni Vilma Santos sa isang pelikula na dumating sa Pilipinas si Junior na isang Spanish actor-singer. Oo. Ang title ng movie nila nung 1980, nag-iisang movie lang yun pero nag-hit. Kasi short lang stay niya sa Pilipinas. Ni-record nga niya yung Yakap. Na theme song ng movie nila ni Ate V Oo. na Good Morning Sunshine noong 1980. Baka ikaw hindi mo alam yan. Ang nag-compose daw ng song ay si George Canseco. Tama. George Mismo. Canseco, Di diba? ba? Oo. Kasi siya yung classic talagang composer. Na lahat ng kanta niya ngayon nire-revive, kinakanta pa rin. Isa sa the best siyang Yakap. At lalong, maaalala na the best kasi in-interpret mo ngayon. Thank you. Joe, walang etching. Ang ganda kasi nung napakinggan ko na hindi pa tayo nag-uusap, Oo. kaya nga nabuo tong usap na to dahil sabi ko, Joe, ang ganda nung kanta. Sincerely, maganda siya talaga kahit naman sa sinong nakapanood, nakapakinig. Maganda. Yung ang pinaka-importante kasi sa song, yung may recall, Oo. tapos may kilabot. Yung kikilabutan ka kasi pusong-puso yung pagkanta. Yes. Yun ang advantage mo, yung may nadadala mo talaga yung puso. Oo. Kasi direct, pag ako ay kumakanta, para ka bang nagluluto ng isang putahe. Tama. Oo. Kasi kung halimbawa, kung hindi siya kumpleto, Yes. ang lasa, Oo. ang alat, ang Ricado, tamis, na di ba? ricado, at higit sa lahat, pag niluluto mo yun, dapat meron kang maganda, nasa mood ka. Oo. Kasi di ba pag nagluto ka na wala ka sa mood, Oo. it's either masama, ramdam ng kumakain. tama. So para sa pagkanta, gawa nang binigay sa akin yung song, akala ko hindi yan matutuloy. Buti natuloy. Paano Oo. nangyari? Kasi nung magre-recording ako, a day before, inuubo ako, sinisipon ako. Gusto kong ipa-cancel yung recording. Kaya lang nakabook na kami sa studio. Andun na si Jonathan Manalo, yung sound engineer. Papakancel ko kasi gawa ng wala akong... Para bang Boses. walang boses, siya parang tinatamad ako. I don't know, may season akong gano'n na Oo. parang tinatamad ako, tapos pinipilit ko lang yung sarili ko. So nung nandun ako sa studio, tapos nakita ko na yung production, nandun na, nung Nabuhayan ka. nabuhayan ako ng loob. Tapos kinunan yung first few lines, pinag-aaralan ko, so ano magandang emosyon dito sa kantang to? Kasi hindi basta Tama. mo kakantahin yun eh. Correct. Oo. Which ngayon, ipakita mo naman. Oo, kasi there's a very beautiful version din ni Charis Pempenko, ni Jake Cyrus, yung yakap din niya. Oo. And the other one is L.A. Lopez. Okay? So Tama. sabi ko, it should be different from them. Yes, oo. Para pag nag-revive ako ng song, makikita ng taong hindi ko ginaya or ganito, ganyan. Kaya nung nakita ko yung, habang nire-record ko siya, tapos napapakinggan ko yung areglo ni Tommy Katigbak, sabi ko, ibang kanta to. Ganda. Ibang kanta to. Sabi ko, sana mabuo siya ng maayos. So, nung after the recording, there's another session. Hindi doon nagtapos yun. Oo nga. Kasi nga, parang masama pakiramdam mo eh. Oo. May mga lines doon na, may mga linya na pinaulit-ulit sa akin ni Jonathan Manalo. Kasi gusto niya perfect yung rendition. Oo. Ganun Ayun. talaga, di ba? Pero ano, hindi pala ikaw ang pumili? Sila ang pumili ng song for you? Yeah. Ang nangyari direct, nung may meeting kami sa boardroom ng Star Music, Yes. ang pinag-uusapan namin, yung career plan. Ano yung mga gagawin ko for the next years. Yeah. Tapos, nag-suggest ang big boss ng Star Music na, Joe, bagay sa'yo ang yakap. Yakap, oo. Oh, I want you to sing yakap. Alam naman nilang na-revive na ng Oo, dalawang beses. alam na nila yon. Marami nag-revive. Pero sabi nila, Iba yung sa'yo, syempre. I want you to sing yakap. So sabi ko, talaga, sige. Tapos sabi ko, gusto ko sanang maghawak ng production si Jonathan Manalo. Pinagbigyan naman nila ako for that. Oo. So, John, nabanggit mo, anong plano mo for the next year sa pagiging recording artist mo with Star Records? Madami silang plans, madaming songs na gagawin. Okay, ganda. Ang daming nakalay na parang hindi ako makapaniwala direct kasi bago ko mapasok yung
bago magkameron ng titulo, bago ko mapansin. Okay. Ang tagal ng proseso. Oo, ganun talaga. Ang tagal. O at least nakamtan mo na. Oo, Diba? hindi yan I-develop na lang ng i-develop. Oo, hindi yan overnight or ano Ay, man. oo, Talagang hindi. pinaghirapan ko. So, Dugo at pawis yan. Oo. Tapos yung right connections, yung pinakamahirap sa industriya. Oo. Dapat nadong ka hawak ka ng, o nadong ka surrounded ka ng mga mabubuting tao. At magagaling. Magagaling na At I'm tao. happy, Joe, sincerely, sa Star Records ka napunta. Isa sa pinaka sikat at prestigious na recording company sa Pilipinas. Kaya nga, With Sir Roxy Liquigan, di ba? super bait nila talagang. Oo, mababait sila doon sa si- Star Records. Si Roxy, si Jonathan Manalo, lahat ng bumubuo ng Star Music, talagang andun yung pagmamahal. Tama. Mararamdaman mo naman yun di ba? At lahat ng gusto ko, ibinibigay naman nila. Yung maganda yung usapan namin, tsaka andun yung collaboration, ang dami, yung brainstorm, yun ang pinakamahalaga. Hindi yung ako as an artist, ako yung masusunod, o sila bilang sila yung may-ari ng Kumpanya. kumpanya. Oo. Ganon, hindi ganon, kundi nagbabatuhan kami ng ideas. So, itong sa mga susunod, meron na bang kantang ikaw ang pumili? Yeah. Nagsasuggest sila? Ano na ang latest? Yung Tamis ng Unang Halik, ako ang pumili niyan. Okay, Yung remake ng kay Tina Paner. Oo, tama. Aha. Bagay din sa'yo. Ang ganda. Oo. Excited akong gawin. Oo. Kasi, I don't know ano magiging reaction ng di ba? Yung boy Oo. ni Sherry Hill. Timmy Cruz. Timmy Cruz, nag-decide ang Star Music to retain the word boy. Tama. Oo, kasi alam mo na pag narinig, meron na naman ng controversies, usap-usap, ang chismis. But they decided to retain it, the word boy. So ngayon, kung i-retain yung boy, syempre pang LGBTQ na yan, di ba? So naka-ready ka ba na hindi naman husga, kundi yung masabi syempre, ba't kinakanta ni Jojo, hindi pinalitan ng girl? So anong feeling mo sa gano'n? Kasi sa video okay naman, pag may mga lyrics na ganun, pwede mo naman kantahin yun eh. Oo. Depende siguro sa kumakanta, kung ano yung nararamdaman niya. Tama. Pag-interpret yung kanta, Okay. di ba? Hindi ibig sabihin na kantang pambabae na kinanta ng lalaki. Oo nga. Merong ganun, di ba? Oo, kasi nga, boy yung, di ba, yung nire-refer sa boy. So alam mo naman ang showbiz at ngayon ang social media, di ba? For sure may mga masasabi sila, ay si Jojo, bakit kumakanta ng boy? Basta ako, direct sanay na ako. Ayan. Namanhid gusto ko marinig sa'yo. Namanhid na ako, gawa ng sa dami kong dinaanan na, alam mo na, controversies o whatever. Nalampasan ko sa awa ng Panginoon at sa tulong rin ng mga kaibigan ko sa industriya, mga nagmamahal sa akin. Kaya yung ganyan mga ibabatong mga issues, parang for me, hindi ko na yung pinapansin. As long as maraming nagagandahan, na-inspire sa mga kanta ko, that's it. Saka trabaho di ba? Kanta to, ito yung original. Ba't ko naman iibahin? Para lang mapagbigyan kayo, di ba? Oo, at saka... kakantahin ko naman ng version ko lang. Oo. Pero hindi ibig sabihin na babae ako. Di ba? Ganun lang yun. Parang... Actually, ayoko nang patulan ng ang mga ganyan sa mga comments sa social media kasi magkakameron ka lang ng negative sa buhay mo. So, ina-avoid ko siya as much as possible. Work na lang. Trabaho diba? lang. At i-prove mo sa lahat na mapapahit mo ang mga kanta. Di ba? At saka, direct ang one good thing, pag radio stations naman ang tutugtog ng kanta ko, napapansin ko kasi pag nagbigay ka ng sample sa radio stations, makikita mo kung tutugtugin ka nila o Exactly. hindi. So, kung makikita ko, maririnig ko sa sasakyan, ng tao sabi, pinlay yung kanta mo sa ganito, ume-ere ang kanta ko sa mga stasyon. Ako nga nasa Grab nung isang araw, tumutugtog na siya Sabi ko pa sa Grab driver, friend ko yan. Si Jojo Mendres, siya ang revival king. Talaga ba, sir? Ganyan. Kaya, so, di ba maski sa Grab driver, pinapromote ko. Kasi ang talagang buhay talaga naman natin meron talaga dapat radyo. Naman. Though andyan na sa social media. May mga Spotify na, etc. Diba? But still iba pa rin yung nakapapakinggan ko. Exactly. Ang kanta mo sa ako, radyo. to be honest, hindi ko alam yung Spotify. Radyo ako talaga hanggang ngayon. Radyo ako, pati TV ako talaga. Hindi ako mahilig manood sa telepono. Mas maganda. Diba? Mas magandang pakinggan. Pero dahil high-tech na yung mga panahon ngayon, gano'n na yung narinig. Diyos, saka isang ako personally, yung bilib ako sa'yo,
yung ang linaw-linaw din ng direction mo na isa kang taong makajos. Kasi nababasa ko yung mga posts mo, di ba? Every morning, every day, nila-like ko, ina-heart ko. Saan ang gagaling yun? Pinangako ko direct yan sa Panginoon. Ay, that's Sa totoo nice. lang. Amen. Pagkabata ko, talagang inalagaan ako ng Panginoon. Oo, Binago niya ang buhay ko. Naniniwala ako dyan. And ang tanging masusukli ko sa kanyang pagmamahal sa akin is lahat ng meron ako o yung papuring pwede kong gawin for Him bilang Panginoon ay gagawin ko yun. Tama. Kaya nga minsan nakokonsensya ako direct kasi minsan halimbawa magpo-post ako ng personal ko. Iniisip bilang makokonsensya ako, bakit puro personal ko ang gagawin ko? Bakit hindi pangalan ng Panginoon tungkol sa Panginoon? Kaya Sa buti niya sa'yo, di ba? babaguhin ko that day ang mga plano ko at pinaprioritize ko siya. So, Tama ganun, ka. oo. Hindi pwede ka naman mag-post, magkwento ka. Oo. Kasi kailangan din yun para ikaw nga singer ka, di ba? Pero at the end of the kwento, i-acknowledge mo talaga Correct. na Oo. kung wala ang Lord, wala ka. Di ba? Oo. Yun ang ginagawa ko. Yun ang nakikita kong ginagawa mo. Kaya binibless ka talaga. Di ba? At saka naniniwala, syempre, life is short. Hindi natin alam mo, di ba? Direct na Oo. bukas, makalawa, o Tama. paglipas ng panahon, wala na rin tayo. So, anong maiiwan natin? Exactly, oo. O kaya ako, whatever na matutulong o magagawang mabuti, yun ang ginagawa. Sinasabi ko sa mother ko yun, sa mama ko, na mama, ang maganda talaga is maiwan natin magagandang bagay para pagharap natin sa Panginoon, Oo, totoo yan. isasama niya tayo sa kanyang kaharian. At sa inihanda niya sa langit. Sa langit. Na titirhan natin, Yeah. di ba? Diyan yun nga ang maganda sa'yo kasi yung nararamdaman yung genuine mong pagtulong, nakikita ko lahat ng ginagawa mo. Oo. Ang dami mo kung sino-sinong di mo naman kilala, tinutulungan mo. Hindi yun magagawa ng katulad mo kung wala kang Diyos sa puso mo eh. Kaya nakikita ko yung genuine talaga na ginagawa mo. Kaya ina-acknowledge kita doon. Na syempre, at the same time, pinupuri natin ng Panginoon dahil nga sa kabutihang nilalagay niya sa puso mo. Kasi aminin natin, di ba, yung mga negative comments, siguro maski ikaw nakakatanggap noon na maraming tumutulong, pero naka-video, naka-lahat, pero hanggang dun lang sila. Yung sa'yo iba nararamdaman talaga. Pag pumapasok sa isipan ko yung ganung konsensya, habang nagvi-video ako, Tama. pinapastop ko yung shoot. Meron akong mga bagay may bagay akong natutulungan na ayaw ko siyang ipa-cover ng video. At meron namang na-shoot, pero ang purpose ko doon is para maka-encourage. Maka-encourage ka na may tutulong. Gets ko yun. Kasi lalo sa panahon ng hirap ng buhay ngayon, di ba? Talagang ang daming mahihirap talaga na nangangailangan talaga ng tulong at buti nga nandyan ka at yung mga ibang sincero din naman sa pagtulong, ganyan. So, Jo, mabalik ako dun sa pagiging singer mo, recording artist sa Yakap. Ikaw ba yung taong kumakanta na kailangan may inspirasyon para malalo mong madama yung kanta? Lahat naman tayo direct ay dumaan na magkameron ng inspirasyon. Okay, diba? At hindi mo rin maaalis na habang gagawin ko yung isang kanta, may bumabalik na alaala. Correct. Hindi ko yung ma-avoid. Halimbawa, pagkanta ko ng few lines bilang may bumalik na isipan. Siya yung naalala ko that time. Yes. Pero hindi ibig sabihin na gusto mo siyang balikan muli. Kasi kung meron kong tapos na ang lahat or meron ka ng bagong pagmamahal, nandun ka na. Pero syempre hindi mo yun ma-avoid na maalala siya. Because of the song. Yeah. So ngayon ba naalala mo pa siya at meron ka ng bagong ipinalit? Wala. Di ba sabi ko nga, wala akong naging karelasyon. Hindi, naniniwala naman. Wala akong naging walang ganoon. Kaya, masaya kasi ako sa buhay ko. Exactly. Masaya ako bilang single. Pareho tayo. Oo, na kasama ko ang aking yaya. Ang aking mga kasambahay, ang aking driver, ang aking production team. Totoo. At saka ang aking chow-chow. Masaya-masaya na ako ng ganun. Tama. Naniniwala ako kasi ganyan din ako, Jo. Pero ako very nostalgic sa akin itong Yakap. Bakit? Kasi parte talaga rin ng, kukwento ko rin sa'yo. Hindi ako magmamaramot ng kwento. Naging parte siya talaga ng buhay ko noong 1980. Kasi
siya ang nag-present nung song sa akin. Sabi, oy, pakinggan mo yan ang team song natin. Totoo? Oo, sabi ko, paano magiging team song? Magkasama pa naman tayo. Anong direct linya Oo. ng song Mm-mm. ang tumatak sa puso mo? Yung pagyakap mo ko, parang yakap ko ang langit. Kasi totoo yun eh. Di ba yung talagang niyayakap Oo. ka niya? Iba yung feeling. Nasa heaven ka talaga. Oo, So, iba ang natural yung kanta. Talaga magaling si George Canseco. Tumatagos siya sa puso. So, kaya yung kantang yan, hindi ko yan malilimutan. Sabi ko nga, parang pinagtiyap, naging magkaibigan na tayo. Tapos, yung kinanta mo, parte pa ng buhay ko, yakap. Kaya, actually, kaya tayo nandito ngayon. Kasi kung bali wala sa akin yung kanta at hindi mo naman nakanta ng maayos, diba? Oo. Ang ganda ng version mo, kakaiba talaga. Kaya tuwan-tuwa rin ako. Talagang nagpapasalamat ako sa Star Music kasi binigyan ako ng break. Oo. Big break for this song. Mm-mm. Ang daming artist ng Star Music na pwedeng kumanta ng yakap. Mm-mm. Pero hindi nila ipinagkait na ibigay sa akin yung kanta. Diba? Mm-mm. Kaya talagang aantayin namin yung sunod-sunod mo pang mga kakantahin na wala kang inspirasyon. Hindi, diba? Hindi, kung isipin mo rin, paano nabibigyang buhay ng isang taong walang inspirasyon o pagmamahal Oo. yung kantang mga love song? Sa case mo, Dilalagay ko ang sitwasyon ko direct doon sa kanta. tama. Oo. Kasi syempre yung emosyon o yung isipan nung gumawa ng kantang yun, Mm-mm. mapag-aralan ko yun eh. Kasi Oo. bakit yung nagawa yung kantang yun? Oo, tama. Ano ba yung content ng song? Mm-mm. Yung ba heartbreaking or Oo. whatever? Tama. Pag napag-alala ko, ipapasok ko yung sarili ko dun sa sitwasyon na yun. Galing, oo. Ganun ang Tama. the usual na ginagawa ko. Tapos pag on cue na ako, Mm-mm. andun na, mag-iiba na yung ano ko, hindi na ako yun. Hindi na ako ikaw, yung tama. kagaya ng Jojo na iba na ako doon. iba na, oo. Nakatapak na ako sa recording direct. Tama, Pag ako, diba? Oo, pag ako totoo. nag-recording, nakatapak ako. Totoo, oo. Wala akong shoes. Mm-mm. Ano, naka-ready na yung aking white flower, ganito, may tubig na ganun. May white flower Oo. yung pang ano. Tsaka yung pepakwa, Ah. kompleto lahat yun. Parang hindi mabubuo yung kanta kung wala yung mga, alam mo na, Ba't may white flower ka na? Parang sumasakat yung sentido, no? no. Kasi pag minsan na, Oo. paulit-ulit, Oo. na hindi ko, Nakakatuwa. White nakaka-irritate. flower Oh, talaga. may white flower ako. Oo, ganun. oo. Ayan, kaya, masaya pag may recording para kaming, Mm. parang fiesta. Totoo yun. Alam mo, Oo, ayoko- ikaw pa. Oo, gusto ko masaya kami. Masaya lagi, Oo, gusto ko oo. masaya lagi. Kahit nga ganito lang tayo, saya natin, eh, di ba? Oo. Diyo, tanongin lang kita, kung ikaw ang pipili, ilabas natin ng Star Music, Oo. anong kanta yung napipili mo sa puso mo na, ito, one day gusto ko to i-revive? With all honesty, direct ha, ang gusto kong kanta, I don't know kung babagay sa akin, yung ang title ay Takot Akong Umibig. Alam mo yan? Oo, sino kumanta nga? Oo. Hindi, sino nga? Sinong kumanta? Original? Ang iyong favorite. Ate Shawi? Oo. Ah. Hindi mo alam yun? Hindi, baka narinig Gusto mo kasi sige, ito sa'yo. sige, sige. Yeah. Takot akong umibig, Mm. takot na magmahal, Mm. takot din na lumuha, na katulad ng iba. Kung ito ay iwasan, Oo. damdamin masusugatan, anong hirap palang pigilan ng pusong nagmamahal. Sharon Cuneta Ganda. yan. Alam mo pa, Hindi mo narinig yun? narinig pero hindi sumikat yung song. Oo, pero Kasi- super ganda niya. Pero maganda, alam mo, Oo. may mga kanta naman si Ate Shawi at kahit sinong singer na hindi sumisikat ng husto, Oo. pero hindi hit na ganon, pero maganda talaga yung kanta. Oo, yan ang title is Takot Akong Umibig. Naku, bagay na naman yan sa'yo. Yan, sana Kantahin mo na. sana mabigay sa akin yung song na yan. Oo, Hindi man super hit nung panahon na Oo, yun, yung song na mapapahit yan. mo, no? Sana. Hindi, ganun naman eh, di ba? Yung hindi nag-hit noon, Mm. mapapahit mo ngayon. Mm. Tapos kung pangarap or pwede namang maging realidad, sinong sikat na singer ang gusto mong makakolab? Or duet, di ba? Duet? For that matter. Oo. Oo.
Siyempre pa rin si Sharon. Okay. And, Sharonian ka talaga, Sharon no? yan. Tapos Marami talaga. si Pipay, Sharonian, si Pops. Oo. Kasi si Pops na-produce Dito, ko. no? Na-produce ko siya. Yung song niya dito sa batuhang ito. Mm. Alam ko. Alam mo yan? Oo. Oo. Kaya nga lang, maganda yung song. Maganda yung song ni Pops, yung dito. Favorite ko din yan. Oo. Oo. Ayan. Ang ganda nahahalatang ano ka, Sharonian at Pops. Naalam ko yung panahon na yun. Kaya panahon natin yun. Kaya nga. Di ba? Oo. Kaya maraming pangarap na dapat talagang matupad mo Matupad, hanggat oo. may panahon. Oo, di ba? Kasi ano lang tayo, kung limited ang time natin, so dapat gawin natin, fulfill natin lahat, whatever na pwede pa natin gawin. Oo. Narinig ko itong Yakap magkakaroon ng official music video. Yeah. So, nagsushoot na ba? Magsushoot na? Magsushoot pa lang direct. And kasi before kasi may gagawin kaming music video ni Ate Guy. Okay. Nung buhay pa siya, nung nandito lang ako, nag-confirm na siya na siya dapat ang gagawa nun. At si Claudine Barreto. Okay. So since nawala si Ate Guy, so nagkameron na ako ng video for nandito lang ako. Pero hindi pa rin na-shoot yung pinaka-official music video. So dumating itong Yakap and Claudine Barreto, sabi sa akin, kapatid, ako ang gagawa ng music video mo dahil mahal kita. Nung Yakap? Ang Yakap. Okay. So, ang ano namin ngayon, Leading man. ang leading man, yan ang pinag-iisipan kung sino ang leading man. Direct. Oo nga. Ano kaya? Kaya sabi ko, sino kaya? I want to ask Direct Ronald Carballo, sino ang bagay kay Claudine Barreto for this music video ng Yakap? So, Kasi yung mga nakapartner ni Claudine, parang hindi na sila active eh. oo nga eh. Kasi ito yan, Joe. To be honest, kung Claudine ka, dapat may chemistry yan. Oo. So, nasubukan na ang chemistry niya. Siyempre, of course, Yumaong Rico yan, Oo. mga Dieter Ocampo, Marvin Agustin, yung mga panahon na yan. So, parang wala na sila sa ganong posisyon. Si Claudine na lang ang nandyan. Parang hindi rin naman okay ngayon na magsama sila ni Mark Anthony Fernandez, oo. di ba? So, ako alam mo, ipa-contest mo yan. Oo. Kasi maraming magsasuggest na Correct. yung mga suggestion nila, hindi mo may isip, ay, oo nga, no. Oo, maganda direct. Tama. Di ba, Correct. Rodel? Oo. Di ba? Hindi ko naisip yan. Hindi, totoo yan. Kasi alam mo, di ba, ayan, wala pa rin siguro si Rodel nung araw. Halimbawa lang, nung ipapanganak ni Nora Honor si Ian De Leon, pinakontest ang pangalan nun. Kaya yung Christopher Ian galing sa contest yun. Pati yung spelling na double F, E-R. Contest yun, Contest. mama. Tama. Kaya kaya maganda yung ipa-contest sino ang dapat na partner ni Claudine sa music video ng Yakap. Correct. Sige. Ang premyo ay 100,000, mga ganon. Yan, tama, gagawin diba? natin. Okay. Oo, yan. Kunin kong advice mo direct. Oo. Talaga tama yan. Tama. Kasi para rin mabuhay at alam mo, yung contest kasi, Oo. alam na natin to, no? Oo. At the same time, pinopromote mo na yung kanta. Oo. Pinopromote mo na yung music video. So matitrill sila na kung sino kaya mapipili. Oo, tama. Sinong pipili? Sinong pipili, for di ba? Yakap? Sige. Ayun. Ganda. Oo. So, Joe, congrats at tuloy-tuloy na ito. Ito pa lang ang simula na magtutuloy-tuloy talaga, di ba? So, anong gusto mong sabihin sa yung mga listeners, mga fans na talagang interesado sa kanta mo? Oo. Well, direct nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin. Kasi alam mo, yung mga followers ko, mga loyal, super loyal, basta pag nag-live ako, makikita mo, bububuhos lahat na nanonood sa akin, tumatawag. So, Oo, hindi totoo. kung makikita mo, no, pag hindi ako nag-live after few weeks or a month after, makita mo talagang namimiss nila ako, di ba? Kaya parang may kasama na ako sa buhay ko. Yes. Parang sila na yung mga kaibigan ko. Actually, binibiro ko pa nga sila, yung mga taga-Sultan Kudarat na mga callers ko. Sabi ko, pag pumunta ba dyan ako, patitirahin niyo ako? Tama, Dito po oo. kayo tumira sa amin. So, ganun, parang meron ako ng mga pamilya, Na iba-ibang lugar. iba-ibang lugar Totoo na yan. nagmamahal sa akin. Oo. At yung mga natutulungan ko, yung mga sumasali sa mga pa-contest ko, natutulungan ko, nakakadugtong ng pangangailangan nila, nakaka-survive sila for that. Kahit Tama. hindi ganun kalaking mga amount, nakikita ko yung, alam mo, yung bang Oo, nandun naiisip nila. natutulungan mo Oo, sila, oo. Kaya
malaking pasasalamat ko, nagkameron ako ng mga nagmamahal sa akin na hindi lang for money, kundi yung nakaka-appreciate ng kanta ko, nagsishare ng mga videos nila Tama. na nakaka-inspire sa kanila. Malaking ano na sa akin yon. Hindi ko na ba kailangan pang mangarap pa ng sobra kasi with all those people na nagmamahal sa akin, buo na yung pagkatao ko. Joe, eventually, magko-concert ka na rin. Anong napupursi mo? Aba, dapat direct magandang malaking venue. Tama. Araneta. Malaking venue at saka at the same time, marami tayong marami silang aabangan for that. Aabangan, oo, di ba? Kaya parang feeling ko in preparation of this, itong mga dumaang mga kanta kong ang dami ng siguro tamang panahon na marinig naman nila lahat. Saka yung makakakollab mo na yung mga gusto mong sa industry. Number one na si Ate Shawi, di ba? Mapapanood niya to at talagang I'm sure mangyayari yan soon. Oo, at saka mapapansin niya na alam ko yung kanta niyang Takot Oo, no. Ako nga hindi ko alam diba? Ako, Joe, kasi honest ako, sincere akong tao. Pag hindi ko talaga alam, hindi ako magpapanggap. Di ba? Ngayon, gusto ko rin personally magpasalamat sa'yo, kaya tayo andito ngayon. Kasi nung nag-guest ka sa Direct Kwentuhan, pangalawa ka sa pinaka-highest viewed in 28 episodes kong nagawa. Thank you, Direk. Pangalawa ka, ang first si Alma Moreno. Tapos sumunod ka na ang laki talaga ng views na hindi namin ine-expect. Ako mismo hindi ko ine-expect. Pero blessing ni Lord yon kasi nga ikaw yun eh. So, ang dami mong talagang followers. Yung ngayon na 250 plus na siya, nag-grow pa ng nag-grow. Diba? Kaya nakakatuwa. Kaya sabi ko, i-guess ko uli si Jojo kasi worth it naman para matulungan ko rin na ma-promote naman ng Yakap. Thank you. Pabuti na lang pa sa natin yung pagsubok na yun, Direk. Oo nga, diba? Muntik na tayo mag-away at lahat. Kaya thank you. Kaya praise God naman dahil alam mo naman tayo, 45 years na ako sa industry. Wala naman akong ginawang hindi tama at hindi maganda. Siyempre, naintindihan ko rin yung naano ka. Parang nagulat ka, na baka makasakit ka na. Yung nga maganda sa iyo, Joe, kasi ang nakita kita yung feeling mo doon, hindi naman for yourself eh. Ang feeling mo, kaya ayaw mo siyang ipalabas sana. Naku, baka may nasaktan ako. Diba? Oo, correct. Yun. Ayan, kaya wala namang nasaktan dahil maayos naman din. Alam mo, lahat ng nakapanood, nagsabi, ba't natakot si Jojo? Wala naman siyang sinabing hindi maganda. In fact, lahat ng sinabi niya nga, pabor sa mga bawat isa-isa. Diba? Kaya thank you, Direk, for that, for that beautiful interview. At kaya eto na naman tayo. tayo. Ito na naman, Yakap. Maraming salamat sa nagustuhan mo ang song ko. Maganda talaga. Kasi kilala kita, Direk. Ay, oo naman. Hindi mapanood ko. Pag ayaw mong isang bagay, inaaway mo. Puro, hindi naman, sa mga post mo. Hindi naman inaaway. Sinasabi ko lang yung totoo. Kaya sabi ko, natatakot ako gawa na magbigay ka ng reaction video for my song. Ang ganda. And thank you, na-appreciate mo hindi, yung maganda song. talaga. Thank you, walang thank you. ka-etchingan, walang ka-plastikan. Alam mo naman, nasa Direct Kwentuhan with Ronald Carballo tayo. Katotohanan, walang etchingan. Joe, thank you. Love Direk. you. Thank you. Talagang considered kitang kaibigan, bagong kaibigan. Thank you, Direk. Thank Panghabang you. buhay with Rodel. Diba? Thank you. Thank you so much. Marami pong salamat at yan, napanood na uli natin si Jojo Mendres sa Direct Kwentuhan with Ronald Carballo. Jo, maraming Thank you. salamat. Thank you, Direk. Maraming Thank you. salamat. Thank you. See you again, Thank you. Direct Kwentuhan. Bye for now. Ito ang Direct Kwentuhan, mga tanong ng bayan, dito'y may kasagutan. Katotohanan ng ilaw sa gitna ng dilim, mga lihim ng industriya ilalantad din. Ito ang Direct Kwentuhan, kung saan ang bituin marunong ding kabahan. Kapag gumandar na ang ilaw, kuha ng lente, lahat ng tinatago lalabas sa eksene. Sino bang nanggo? Sino ang tunay na bida? Sino ang mahilig manggaslight sa gitna ng eksena? Walang paborito.